So ayun, okay. KJX, kamusta sa Crypto Ipon serye natin, no? Episode 4 na tayo, no? So ngayon, kung titingnan natin, nag-buy ulit tayo. Okay? So napansin nyo kahapon, andito tayo, di ba? Nag-buy tayo dito, tapos dito. Okay? So bago natin ipakita yung asset natin, so discuss lang muna natin tong support and resistance. Kung mapapansin nyo, for me, medyo maganda tong support resistance natin na to, no? Kasi ilang beses na to na-reject, no? From bumagsak siya at umangat, na-reject na siya dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 7 beses na to na-reject. Possible, itong nakikita natin na to. So, kung titingnan nyo, ito na yung nangyari sa kanya. Oh. So, 1, no? Tapos biglang umangat ulit. Sinubukan basagin ng resistance. So, ibig sabihin, kapag nag-bounce yan dyan, para sa akin, good resistance to at good support to. Lalo-lalo na kapag etong area na to, gumanito ulit. Okay? So, pag gumanyan yan, automatic, no? Biglang hindi na-reject dito sa area na to at lumipad pa dito, abangan nyo to. Baka mamaya kunin na to ulit, no? Pero kapag ito bumaba dito, so, ayun na yun. Possible, pwedeng makita ulit natin yung area natin dito, either siguro 65, 66 ulit, and then gagawa tayo ng panibagong support and resistance dito sa area na to. Again, kahit na anong mangyari dito sa area na to, umangat man yan diyan, bumaba man yan yan, wala pa rin magbabago sa strategy ko is magbabay pa din ako every day. Okay? Yan yung sinasabi ko naman sa inyo di ba? So, para masiguro natin na goods naman, no, pakita natin sa inyo ang ating holdings. Siyempre, BTC natin kahapon ito na. So, nasa 181 na tayo, 259. Ito na lang yung kasi dollar, itong dollar cost is nagbabago to. So, ibig sabihin, every time na bumababa si BTC, bumababa din yan. Pero ito ang tinitingnan natin dito, ha? 259,751. Okay? So, 0.00259751. Yung ating asset ngayon kay BTC, mga kapatid. Okay? So, next natin pupuntahan naman ngayon, syempre, Ethereum. So, Ethereum, yes, bumili na tayo ulit. Nasa 0.12 na yung ating holdings kay Ethereum. ADA, ganun din. Nasa 347 na. Makikita nyo naman to every day, babalikan nyo lang yung video natin. Makikita nyo to, nadadagdagan yan every day. Okay? So, ngayon, kung tinitingnan natin ngayon si BTC, no? Napapansin ko kasi minsan tinitingnan ko yung Bitcoin ETF, wala pa naman kasi sarado pa yan. Tuesday pa to magbubukas. Tapos kung mapapansin natin dito, syempre si CZ, alam niyo naman si CZ, di ba? Talagang totally, kapag yan ang nag-FUD, talagang automatic bumabagsak. Talagang nag-iiba, bumabagsak o umaangat yung crypto di ba? Pero again, si CZ kasi sinabi niya nung nakaraan, no, nung Feb 2 ata yun, Feb 2 or Feb 4, parang siya, parang poor again, sabi niya gano'n. Kasi nangyari yun nung 2022, Feb din. From 60k BTC, nasa 30k. No, from 60k to 30k si BTC that time no nagsabi si CZ na gano'n. So ngayon, may mga lumalabas ulit na news na sinabi naman niya is magpa-parabolic ngayon si BTC. So Binance founder CZ said live on CNBC, Bitcoin is about to go parabolic. We are in super cycle, sabi ni CZ. If you look at the 10 to 5 years horizon, it's very easy to predict. The next leg could be violent, no? Hindi natin alam. Sabi niya kasi super cycle di ba? Puta, the next leg daw, talagang hindi natin alam kung ano yung violent na sinasabi niya. Violent pa baksak ba? Violent pa lipad. Pero based dito sa sinasabi niya, lilipad. Pero again, hindi natin alam kung hanggang saan yan. Diba? Tulad ng sinabi ko, lagi kong sinasabi sa inyo na kaya meron akong price range kasi hindi ko alam kung hanggang saan si BTC lilipad. So again, kunyari, for example, bumibili ako dito sa area na to, di ba? Nakikita nyo naman, ayan yan ang pruweba. So bumibili ako dyan, bumibili ako dito. Ngayon, kung totoo yung sinasabi ni CJ at dito, biglang lumipad, goods ako. Dahil nakabili ako. Di ba? Tama ba? Goods ako dahil nakabili ako. No, pero mababa pa lang yung
ating asset dyan. Pero okay pa rin. Kung sakaling lumipad, ganun talaga, no? Hanggang ganun lang yung inabot eh. Then next, paano pag bumagsak yan KGX? Bumagsak pa dito sa 54, talo ka na. Okay lang. Kasi tulad ng sinabi ko, daily naman ang bili ko. Bibili pa rin ako dyan, bibili pa rin ako dyan, bibili pa rin ako dyan, bibili pa rin ako dyan. Ito, yung nakikita nyong buy zone na to, no, na 500 pesos na to, bumababa din yan. Habang nagdi-DCA ka, bumababa din naman yung average mo. Kung paano mo, kung kailan ka makaka-ROI. Soon, habang bumababa yan, bumaba man ng 52 yan, siguro ang average price na ROI ako, nandito na lang sa 62. And then paglipad ng 62, ROI ka. Parang ganon. And then paglipad ng 70, profit ka na. So, ganun siya. Ganun naglalaro ang dollar cost averaging. Okay? So, next naman natin, dito, nakita ko lang, Jim Cramer says he was told President Trump is buying Bitcoin for the US Strategic Reserve during the crash this week. Narinig daw niya, no, na higa na, kumbaga, magbi-Bitcoin reserve na sila, no, ng 60K. Di ba umabot ng 60K si BTC? Kaya yun yung sinasabi nila na bakit biglang lumipad. Di ba? And then, syempre, another issue ay BTC, yung Epstein, di ba? So, napansin nyo ba yun? No? Yung parang creator doon ng Bitcoin. So, subukan natin talakayin yun minsan, no? Pero, sabi nila kasi, Bitcoin is going to zero. No? Yun yung sinasabi nila. Kaya tingnan natin kung anong mangyayari, no? Hanggat nakikita ko to, hanggat nakikita ko yan, yung ginagawa ni BlackRock, no? Na meron silang assets, go pa rin ako dyan. Tinitingnan ko yung mga institution, kaya binabantayan ko ang mga institution. Okay? So, yun lang naman yung ating video ngayon para at least nakikita nyo lang yung galaw, no? Saktong-sakto ba yung support natin, yung resistance? Galing, no? Saktong-sakto, no? So, yun lang yun mga kapatid. Dapat alam nyo lang din kung paano mag-flat din ng support and resistance. Okay? Para at least nababantayan lang natin. Ito is binabantayan ko. Minsan ginagamit ko sa future. Di ba? Minsan nakikita nyo nag-future tayo. So far, pumasok ako sa future naman, sa Gainers Trade Strategy. Check lang natin. Sa Gainers Trade Strategy naman, yes, pumasok kami. Ngayon, pangatlong trade ko na kay Pipin. No? Kasi another 50% ulit si Pipin pagkagising ko kanina. Nakita ko. Pero mababa lang kasi ang future ko. Yan o, nasa 34% na siya ulit. So, 92. Okay? 92 pesos. Napapansin nyo, no? Barya yung pinampi-future ko dito, pero yung pinambibili ko sa spot is nasa 500. So, everyday siya. So, kasi ako, mas naniniwala ako sa spot. Okay? Sa future, medyo ako dyan, medyo tagilid ako dyan. No, hindi mo talagang makikita nyo minsan nag-high margin tayo. Pero ngayon kasi, wala na, hindi na ako nag-high margin ngayon sa future, no? Nasa spot na. Kasi nung time na hindi ako e-spot, yan, future yung ginagawa natin, di ba? Pero kapag imbakan na, wala na, halos 90% ng margin ko nasa future, nasa spot na. Okay? So, yun lang AGX at saludo sa inyong lahat. Ayan, ang pangatlo na yan kay Pipin. Okay, kung 100 USDT yung pinanlalapag ko dyan, tulad nun, nasa na rin to, 2,000 or going 4,000 na rin, di ba? So, yun lang at saludo sa inyong lahat. Sa mga wala pang BitGet and B2Nix, nandiyan lang yung link natin sa description. Tapos sabay, baka next week na ako gumawa ng group para at least kahit papaano, mas madali yung communication. Okay? Saludo sa inyong lahat.